Balita ko, meron kayong ihaharap sa amin. Mga antingerong sinasabi niyong may kalakasan at kayang pantayan ng aming kakayahan. Hindi ba kayong nagbibiro dyan? Hindi ba kayong nabubulagan lamang at nabibigla? Nakatitiyak ba kayo na ang mga ihaharap niyo sa amin ay mga nilalang na kayang tumagal sa amin? Ganito na lang, magpustahan na lamang tayo. Kung makatatagal yan ng kahit pang 3 minuto lamang, nakaharap kahit ako. Oh, tama, kahit ako na lamang. Kung makatatagal ang sino mang ihaharap niya sa akin ng 3 minuto, tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang hamon ng laban. Ngunit kung sa aking pag-atake ay hindi nilang kayang tagalan ang isang pag-atake lamang, papatayin ko ang lahat ng naririto sa kabundukan. Sino ba man yan? Mapa-inosente o hindi. Naintindihan niyo ba ako? Masyadong mahalaga ang oras ko at inaabalan niyo lamang ako. Ngayon, tiyakin niyo lamang. Ang makakaharap ko dito ay karapat-dapat upang paglaanan ng oras at abalahin ang aking pananahimik. Teka lang, masyado ka naman yatang mainit. Bakit mo naman gustong tapusin ang lahat ng naririto? Pakatandaan mo, sabi-sabi, na dyan daw nakatira sa kastilyong yan ang isang makapangyarihang primordial, isang vampira. Hindi ka bang nababahala? Alam mo naman, kahit pang sabihin natin na mataas ang iyong karunungan bilang isang antingero, anumang karunungan mo, hanggat may kinalaman nito sa orasyon at mga buhay na salita, hindi itong e-epekto sa vampira. Sigurado ka bang nakahanda ka kung isang malavampira ang makakaharap mo? Magandang balita ito. Kung isang malavampira nga ang makakaharap natin, ibig sabihin lamang noon, mas may pagkakataon tayo upang magpakasasa sa pakikipaglaban, upang gamitin ang lahat ng ating kakayahan nang walang reserbasyon. Mainam, mas maganda nga siguro kung mismong ang primordial ang masusubukan natin. Magsitahimik na kayo. Hindi niyong nalalaman ang mga sinasabi niyo. Tandaan niyo, kahit pang sinabi at tinawag tayong mga emperor, pagdating sa kapangyarihan at herarkiya ng kakayahan sa mga antingero, kailangang pakatandaan nyo, palaging may mga nilalang ang maaaring humamon at tumapat sa atin. Kaya naman, mas mainam ang nag-iingat tayo. Tama. Tama ang sinabi niya. Mag-ingat lamang tayo dahil hindi nangangahulugan ang titulo natin bilang mga emperor upang huwag nang isipin pa ang ilang nilalang na maaaring naririyan lamang at nag-aabang upang maagaw sa atin ang ating titulo. Ang 5 emperor, ito ang pinakamakapangyarihang antas na maaaring maabot ng isang antingero pagdating sa kanyang karunungan. Matatawag tayong pinakatuktok ng kaalaman at kapangyarihan pagdating sa pag-aanting. Pero hindi ibig sabihin noon tayo na ang pinakamalakas. Dahil tandaan nyo, unti-unting pinupuksa ng mga espesyal na uri ng tao ang ating uri. Kaya naman, kung mananatili kayong arogante, mapagmalaki at walang pakialam sa kalagayan ng ating mga kauri, hindi maglalaon. Baka tayo-tayo na lamang ang natitirang antingero. Tama. Tama sila. Ano ang masasabi mo dito, Emperor ng Karimlan? Teka, siya nga ba talaga ang emperor ng Karimlan? Oo. Walang duda. Naipakita niya ang kanyang mga kakayahan, ang kanyang kapangyarihan,
Kaya naman hindi na akong magtataka pa kung siya nga ang emperor ng Karimlan. Maliban pa doon, wala namang ibang kumukuha ng titulo. Alam niyo naman na bukod tangi ang titulo ng emperor ng Karimlan at bukas ito sa mga ibig na kumuha at umangkin nito hanggat kaya nilang talunin ang kasalukuyang may hawak nito. Ngunit may katagalan na rin siya sa ating grupo. Wala pang ni isa ang tila bang nagtangka upang kaharapin siya. Maliban pa doon, tila bang iwas na iwas yang emperor ng Karimlan na yan. Walang ibig kausapin ni sino sa atin kahit pa ang maestro. Hindi niyang kinakausap. Nananatili lamang siyang tahimik sa likod ng kanyang baluti. Baka naman, hindi talagang malakas yan. Baka naman, palabas lamang ang lahat. Hindi kaya isa lamang siyang nagpapanggap, isang huwad. Bakit hindi kaya nating subukan? Tingnan natin kung baka pangyarihan talaga siya. Tama na yan. Hindi ko kayong tinipon dito para maglaban-laban. Naririto kayo upang masubukan natin ang kakayahan nyo. Naririto kayo upang matiyak natin na nakahanda na kayo sa pagharap sa mga espesyal. Lalong-lalo na, kailangan nyong puksain ang mga nasa gobyerno. Sino man ang maging balakid ay kailangang itumba. Mapaantingero man yan nakauri nyo. Tandaan nyo, hindi kayo maaaring magsayang ng oras. Lahat bayad, lahat ginagastusan ng taong yun. Kaya naman, kahit pang parang baliw ang lalaking yun, kailangan nating sundin ang kagustuhan niya. Siya ang nagpapasahod sa atin. Siya ang gumagawa ng kaparaanan upang maging posible ang lahat ng ito. Tama ang maestro. Kailangan niyang ipakita na karapat-dapat kayo sa pagtitiwalang ibinigay sa inyo ng ating amo, ng ating kliyente. Tandaan nyo, hindi lamang ang kabayaran at pera ang pinag-uusapan dito, kundi ang pangalan ng ating grupo, ang karangalan natin. Hindi ito maaaring masira at madungisan. Maliban pa doon, hindi ba't matagal nyo nang ginugusto ang masubukan ng kapangyarihan nyo kontra sa iba pang antingero? Ito na ang pagkakataon natin. Halos nauubos nyo ng kalabanin ang mga antingero sa ating kontinente. Kaya naman, isang perpektong pagkakataon ang kaharapin ng mga naririto. Oo na. Tama ka naman palagi. O siya, sige. Dahil nga sa itong binibini ang may kahilingan nito, pues, pagbibigyan ko kayo. Susubukan natin ang lahat ng naririto. Sino kaya ang unang mamalasin? Ang una kong makaharap, ang unang lumitaw sa ating landas. Kailangan ako ang magbibigay ng benamano. May kukontra ba sa inyong 5? Tumayo na ngayon at sabihin nyo na kung anong gusto nyong mangyari. Dahil handa akong kalabanin kayo para lamang mauna ako sa pakikipaglaban sa mga antingero dito. Hindi talaga siyang nagtanda. Puno ng kayabangan ng katawan. Sa tingin ko, wala namang sasapat ang kakayahan sa mga antingerong naririto upang katapatin tayo. Maaaring sa kabilang kontinente kung saan tinatawag nakadiliman ang isang disyerto kung saan naninirahan ang mga patapong antingero at albularyo, maaaring doon ay may makita tayong katapat natin. Ang ibig mo bang sabihin, yung lupain kung saan matatagpuan ang Aldebaran? Dama, ang itim na disyerto, tahanan ng mga abnormal na nilalang at sinasabing teritoryo ng mga maalamat na uri ng halimaw kagaya ng behemoth. Ang mga antingero, ang mga albularyo, at ang mga may karunungang naninirahan doon
Sila ang tunay na malalakas. Hindi ang mga antingerong narito sa maliit na syudad na ito. Pero dahil nga sa kagustuhan ito ng kliyente natin, kailangan nating gawin. Tama ba ako, maestro? Tama ang sinabi niya. Kailangan yung seryosohin ang misyong ito. Alam kong para sa inyo pipitsuging misyon lamang ito. Ngunit mataas ang ibinayad sa atin ng lalaking yun. Kaya naman, ibigay niyo ang serbisyong inaasahan niya. Bukod pa doon, kung makakaya niyo, kunin niyo ang pinagkakainteresang mutya ng hunyangon na naririto. Hindi kong alam kung ano ang magiging pakinabang nito sa atin pero mas mainam nang tayo ang may hawak nito kaysa naman sila. Tandaan niyo ang ating plano. Walang sino man ang maaaring tumalo sa 5 emperor. Walang sino man ang maaaring magpahiya sa aking pangalan. Ayokong nadudungisan ang alang maestro ng mga walang kuwenta at mahihinang nilalang. Ay nako, matagal pa ba yan? Aba. Akala ko naman nakahanda ng lahat. At ngayon, nagkaaberya pa nga. Well, bakit hindi na lang natin gibain tong tarangkahan nila? Wala namang doorbell, wala namang bantay, pero nakakandado. Pwede na natin tong sirain. Ano, Menandro? Wasakin na natin. Sandali lang. Huwag kayong padalos-dalos dahil hindi natin nalalaman kung anong proteksyon ang nakabalot sa tarangkahan. Antayin na lamang natin na magawa ng mga tauhan ni Senyora ang kanilang kagamitan. Oo nga pa rin, Kulas. Huwag ka nang magmadali pa. Isa pa, ikaw na din ang nagsabi. Magtiwala tayo kay Senyor Ibarra dahil alam niya ang ginagawa niya. Baliban pa doon, bakit mo namang wawasakin yung napakalaking tarangkahan? Paano pag natumbayan? Hang laki-laki kaya niyan, dinadorog tayo? Parang mga higante ang gumawa ng pentoan nila, ano? Ang lalaki is so big. Ang mga pintong yan, ang tarangkahang nakikita nyo, ay nilikha hindi gamit ang mga kamay, kundi gamit ang mahika ng mga primordial. Kaya naman, kahit subukan nyo ang inyong kapangyarihan sa pagiging antingero, hindi itong uubra. Kung gusto mo, subukan mo, Kulas, at tingnan natin kung magagawa mong pinsalain ang kanilang tarangkahan. May dahilan kung bakit nananatiling nakatayo yan sa maraming milenyo na nagdaan. Dahil hindi yang apektado ng panahon, parang ang kanilang mga lumikha, ang mga primordial na vampira, na ang immortalidad ay tila bang hindi nang apektado ng anumang uri ng paglipas ng kapanahunan, na maaaring malipol na ang sangkatauhan, subalit babangon at babangon sila upang makihalubilo sa mga panibagong sibilisasyon na uusbong mula sa mga makakaligtas na tao, sa mga sakunang magaganap sa mundong ito. Kaya naman, huwag mo nang aksayahin pa ang lakas mo dahil mapapagod ka lamang. Teka, nasa na si Kulas? Ayun na sinusubukan ng buksan. Haya! Sabi ko sa'yo, hindi akong susuko at ditong nabubuksan. Ay, vampira po! May mga tao dito sa labas. Abay, pagbuksan nyo kaya kami ng pintuan nyo. Nako, ang laki-laki ng pintuan nyo. Wala pang doorbell. Paano kapag may bibisita sa inyo? Hey, Vladimir, lumabas ka na dyan. Kulas, anong ginagawa mo? At bakit kang sumisigaw-sigaw dyan? Ninang, tinatawag ko lang si paring Vladimir. Baka gising na siya. At saka, walang doorbell dito. Paano tayong papasok dyan? Teka nga, Ninang, paano ba kayong nakapasok dito? Nung nagdaan na sabi mong galing kayo dito ni Nel. Ayun ba? Nakabukas yung tarangkahan noon. Kaya pumasok kami. Wow, napaka-konbinyente. Bakit nyo yung nakasalado? I smell fishing. Kung akyatin kayo natin yan, baka naman pwede. Huwag ka nang magtangka pa. Nakikita mo ba yung dulo? Yung mga talim na yan? Oh, so?
Ano sa talim na yan? Tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo. Nakikita mo ba ang tila bang malamlam na liwanag na pumapaikot sa mga talim niyan? Yan ay purong enerhiya ng mga vampira. Kapag nasugatan ka niyan, nako, makikilamay kaming lahat sa'yo. What? Bakit? Huwag mong sabihin mga lason yan. Hindi lang lason yan. Proteksyon yan na tila bang nahubog sa libo-libong taong lumipas. Nagmula pa yan sa napakaraming buhay na nasawi sa pagtatangkang pasukin ang kastilyo. Nag-aabsorba ng buhay at enerhiya ang tarangkahang ito. At kapag nasugat ka, kakapit sa iyo ang sumpa kung saan unti-unting hihigupin ang tarangkahan ang iyong kalakasan hanggang sa maging butot balat ka na lamang. Nakikita mo ang pula at itim na aura. Oh, ano dyan sa pula at itim na orang nakikita ko sa tarangkahan? Ibig mo bang sabihin, may buhay ang mga bakod at tarangkahan nila dito sa paligid ng kastilyo? Ang galing na na. Tama, yan ay tinatawag na vampiric aura. Kaiba sa aura ng mga antingero at aswang na kagaya ko. Ang aura nila ay mapanakit at mapamuksa na para bang ang mismong pag-iral lamang nito ay nagdudulot na ng kamatayan sa mga ordinaryong tao o di kaya naman pagkatulala at ang pagkakahipnotismo nito upang mapasailalim sa kapangyarihan ng mga vampira. Iyon ang sumpa ng kastilyo at ng tarangkahan. Kaya naman, pansin mo, kahit pa ang mga masasamang loob at makapangyarihang nilalang na nasa paligid ng kagubatang ito ay hindi nagtatangkang pasukin ang kastilyo. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi hindi nilang kaya. At tanging si Senyor Ibarra ang makatutulong sa atin upang tayong lahat ay makapasok. Masyadong delikado at sinasabi ko nga sa inyo, tila hinayaan lamang kami ng mga vampira na makapasok sa nagdaang pagtungo namin dito. Ngunit itong kasunod, dahil sa nakapinto at nakapinid ang tarangkahan, ibig sabihin ito, sinusubok ng mga primordial ang ating kakayahan. Kung kaya ba nating pumasok at matagalan ang kanilang sumpa. Bakit, Ninang? Anong ibig sabihin nun? May reward ba pag nakapasok tayo? Ang ibig sabihin noon, kung magagawa nating makapasok dito sa kanilang bakuran, magagawa nating pasukin ang kampo ng mga kampon. Subalit kung dito pa lamang sa kanilang bakuran ay masawi na tayo. Ibig sabihin noon, hindi sapat ang ating kakayahan at kapangyarihan upang kaharapin ang mga kampon. Kakaibang mag-isip ang mga primordial. Ang kanilang libo-libong taong pananatili sa mundong ibabaw ay nagbigay sa kanila ng walang kapantay na katalinuhan, linaw ng isipan at persepsyon sa mga kaganapan sa labas ng kanilang teritoryo. Maaaring nanonood na sa atin ngayon ang primordial na Panginoong may lupa ng kontinenteng ito. Maaaring inoobserbahan niya na ang bawat isa sa atin. Hala ka pa rin, Kulas. Ino-observe na ni Vladimir kung sino ang magiging Diyos nila. Sino ang lalagyan nila ng istro at inumin nila yung dugo. Yame. Ikaw ang kukunin nila pa rin, Kulas. Kasi ang sabi sa akin ni Nenang, mahilig daw sa mga maeengay ang primordial. Di nga, seryoso ka ba, Ninang? Aba, nako, anong gagawin natin? Sigurado akong malalason sila sa dugo ni Chip Babalong kapag nagkataon. Siyang pinakamaingay sa atin ah. Wow! Ako pa talagang itinuro mo. Akala mo naman, hindi kitang naririnig. Ungas! Bakit ako ang bibiktamihin nila? Sigurado ako, ang mga kagaya mo, na kahit hindi ka pang nagsasalita, naririnig ko na ang ingay ng boses mo. Ha? Huwag ako. Huwag ako. Ito naman, binibiro ko lang masyado kang pikon. Alam mo, worst family. Kasi
Si Julia, my friend, kaibigan ko din. Kaya nga pasalamat kay, dahil sa kanya. Paningin ko sa'yo, kaibigan na rin kita kahit gurang ka na. Teka nga, Julia, my friend. Kayo ba nagkausap na nitong tatay mo? What if, pagpasok natin matapilok siya at madapa, mauntog yung ulo sa hagdan, o edi finish na kagad yung buhay niya. Kaya dapat dito pa lang kausapin mo na siya. Wow, maldisyon. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala. Pauunahin kita. Para naman lahat ng mga sinabi mo, babalik sa'yo. Matagal na ako nabuhay sa mundong ito, at hindi ako basta-bastang matatapos dahil lamang dito sa mga pipitsuging kampo na ito. Pasalamat nga kayo Nakiusap sa akin ng gurang na to para tulungan siya, para siguraduhin hindi siyang matitano ng mga kampon, Dahil kung hindi, naroon ako sa aking bahay, nanonood ng telebisyon. At ano pinapanood mo? Teka nga, huwag mo nga akong ginugulo. Ako ang nagmamoment dito Alam niyo, hindi kong hilig ang kaguluhan ganito. Masyado masikit sa ulo Pero, malaki ang utang na loob ko dito sa gurang na to, Kaya naman, naririto ako, hindi para sa inyo, kundi para sa kanya. Teka nga, gurang, ano bang balak natin dyan sa mutya? Sisirain ba natin, Sigurado ako hahabulin niya ng mga kagaya ng puting hunyango, Kaya mo bang kaharapin ng nilalang na yon? At sino bang may sabi na akong haharap sa kanya? Siguro naman, sa dami ng mga antingerong naririto, isa sa kanila ay sapat na upang kaharapin ang puting hunyango. Oy, teka. Busy pa ako at saka hindi kong papel ang humarap sa mga hunyango-hunyango na yan. Pero huwag kayong mag-alala. Alam nyo ba, minsan lang nakaharap daw yan paring Zen. Naikwento niya sa amin Pero hindi naman nagtuloy yung pakikipaglaban niya. Ewan, na-cancel. Siguro, tinamad. Umuwi yung puting hunyango kaya hindi na silang naglaban pa. Pero may pakiramdam ako. Sa pagkakataong ito, haharangin tayo ng nilalang na yan. Malay nyo, pati yung bubwit na si Filomena, makita natin ditong nagpapagala-gala. Knowing that kuto, abay kung san-san sumisiksik yun, may pagkasurot din yun Alam mo ba, chismis ako sa'yo, yung hinahanap niyong si Filomena. Balita ko, nung makasagupa itong si Paring Zen, abay, nawala yung pet sa kakatakbo. Mabilis pa sa alas 4 at alas 5. Kaya naman, kapag sumugod sila dito, ay nako, para silang nagtampo sa bigas. Kanin pala, mas maganda pagluto na Senyor, matagal pa ba yun? Ang kukubad naman ng mga tauhan mo. Baka naman kailangan nila ng tulong ko. Madali lang yan Hindi niyo bang nalalaman? First honor ako nung elementary ako. At saka, magaling ako dyan sa mga wirings na yan Akin na, akong gagawa. Oy, teka, umalis ka na. Duda kami sa'yo. Baka sumabog tayong lahat dito. Tatang. What? Tatang ang tawag mo sa akin? Ako ang hepe ng kapulisan dito, FYI. Tatang pulis, tinatawag ka. Tatang, baka naman maaaring pigilan nyo ang lalaking yan. Baka mapahamak at masira ang plano natin dahil sa kalikutan niya. Duda ako sa pagmumukha niya. Kita mo, the feeling is mutual. Pati sila, duda sa'yo at natatakot. Isa kang walking disaster. Ay, kaya talian nyo nga tong alaga nyo at nag-aamok dito, Buskulos, huli ka na dito. Inaapi ka nila masyado. Masyado silang brutal. Huli ka dito, madaming pagkain. Tinago ko pa to kanina kasi talagang pakiramdam ko magpapakita ka na. Wow! Ang galing talaga! Ang thoughtful mo naman! Akin na nga yan! Kita nyo tong si Minandro, kahit nang matagal kaming hindi nagkakasama, lagi akong naalala, sana all, caring. Teka nga paring Minandro, kayo ba magsota na nitong si Tibor? Ano? Grabe ka naman, Buskulos. Di ka bang nangingilabot yan sa sinasabi mo? Tingnan mo naman yung si Tibor. Mas balbon pa sa akin Oy, hindi din kitang type Buti ba kung mala Senyor Ibarra ka o kaya Papa Zen o kaya Papa Fred? Baka pinatos na kita. Pero tingnan mo naman yung taba mo. Abay nagmamantika. Pwede ng pamprito. Grabe, ang sama niya namang manlait. Teka nga, Buskulos. Pansin ko parang kakaiba na yung presensya niyo ngayon
Parang ang layo-layo na ng kapangyarihan niya sa amin. Nalugi kami dun ah. Ano bang ginawa niya sa loob nung bilangguan na yun? Ang sabi sa amin ni Senyor Ibarra, mabilis daw lumipas ang panahon doon. Parang ang isang araw daw dito baka dekada na doon sa loob. Well. Not really. Ang totoo niyan, siguro, suma total lampas 6 na buwan kaming nasa loob. Ano? 6 na buwan? Ilang sandali lang yun dito ah. Parang kailan na kayong nawala dito? Hindi pa nag-iisang linggo. Maniwala ka sa amin. Aba, kung hindi nga dahil sa proper guidance ko kung saan nang naligaw tong mga kasamahan ko, mabuti na lang, napakataas ng aking sense of direction. Kaya naman, sa akin silang umasang lahat. Kung nakilala mo lang talaga si Berat, naiwan kasi doon sa mansion nila Iniligtas ko pa nga yun Ang laki ng utang na loob nun sa akin. Promise. Teka nga, Pipito my friend. Asa na ba yung kahon na sinasabi mo? Kwento ko ng kwento Mamaya nandiyan na si Paring Zen. Ano bang istorya ng kahon na yun? Tsaka, bakit bang kailangan mong maibigay kay Paring Zen? Basta, ang sabi ng lola ko, sa kanya ko lang yung ipapakita at sa kanya ko lang ibibigay. Hindi ko rin masasabi kung anong detalye. Kasi maski ako, hindi ko alam kung anong laman nun. Mamamatay daw ako sa oras na buksan ko yung kahon. Ikaw ba gusto mong mamatay? Aba. Ayoko nga. Iloko ka pala Ba't dinala mo yung kahon dito Mamamatay ba lang magbubukas nun? Mamaya mapahamak pa tayo dito Huwag kang mag-alala. Ligtas yun at saka mabubuksan lang naman yon kapag binuksan ko. Nasa akin ang susi nun. At ang bili ng aking lola, tanging si Zen lamang. Ang kamukha ng aking apong. Siya ang maaaring magbukas nito. Siya ang maaaring tumingin sa kung ano ang nasa kalooban nito. Pero bukod sa kanya, mamamatay sa taglay na sumpa ng kahon ang sino mang magtatangkang magbukas nito. Kaya nga kahit natutokso ako, iniiwasan ko na lang. Ayoko pang mamatay Nakahanda ng lahat sa kanilang pagpasok, subalit sa hindi inaasang pagkakataon ay nagkaaberya ang aparato na ginagamit nila upang madisarma ang proteksyong nakabalot sa tarangkahan upang mabuksan ito. Sa kung anong kadahilanan, ang dating palagiang bukas na tarangkahan ng kastilyo ng mga vampira ay naroroong nakapinid at tila bang mataas ang seguridad. Kagaya na rin ang sabi nitong si Ninang, maaaring parte ito ng pagsubok o pagsusulit ng mga vampira, lalong-lalo na ng primordial na si Vladimir, ukol sa mga magtatangkang pumasok sa kanilang kastilyo at kaharapin ang mga kampo na nasa kailaliman. Tama lang naman ang iniisip nitong si Ninang at tila bang may kadahilanan din naman ang mga vampira upang gawin ito. Samantala naman, habang naroroong papaunti ng papaunti ang mga antingero at espesyal na uri ng tao na sa kabundukang namamalagi at nagtatago, nag-aabang sa kanilang oportunidad, itong si Zen naman ay patuloy sa kanyang paghahanap sa mga puwersang nararamdaman niya, sa mga puwersang tila bang humahatak sa kanya. Habang si Fred naman, naroroong hinahabol ang huli sa mga kaimera, ang isang tila bang higanting toro na naroroong nananalasa sa kabundukan. Patungo ito sa direksyon kung saan naroroon ang kampo nila Senyor Ibarra. Kaya naman todo ang paghabol dito ni Fred bago pang marating nito ang kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Dahil kakaiba ang kaimerang ito. Gawa sa tila bang malamital ang katawan nito, na kahit anumang pisikal na pag-ataking ginagawa ni Fred, hindi tumatalab dito. Maliban pa doon, ang puwersang tumatama dito ay parabang inaabsorbahan ng toro. At maya-maya ay pinapakawalan nito na parabang pagsabog na apektado ang buong kapaligiran. Kaya naman, iniingatan ni Fred at iniiwasan niya ang bigla-biglang pag-atake dito dahil sa alam niyang kapag naipon ito, batid niya na kapag narating nito ang teritoryo nila Senyor Ibarra kung saan naroroon ang kampo, kapag pinakawalan ito ng toro, marami ang mamamatay sa kanilang panig. Ang kaibahan sa kaimerang ito, ang panghuling kaimera, kaya nitong magpalit ng anyo patungo sa pinakamalaking toro na may 2 naglalakihang sungay na parabang nag-iipon ng kuryente sa magkabila ang panig nito.
at kapag kailangan nito ng mabilisang pagkilos. Nagpapalit ito ng anyo sa malataong uri o figura. Bagamat naroroon ang representasyon ng pagiging toro nito at ang kanyang sungay, subalit sa anyo nito bilang isang malatao, hindi itong kayang habulin ni Fred. Nagagawa nito ang tila bang sumabay sa ihip ng hangin at maglahong bigla. Mabuti na lamang at natutulungan itong si Fred ng kanyang mata ng katotohanan na basbas nitong si Serafina. Dahil doon, saglit niyang nasusulyapan ang presensya at enerhiya ng kaimerang ito upang kanyang masundan. Ngunit mahirap ang kanyang ginagawa dahil para siyang nangangapa sa kadiliman. Para bang alitap-tap na patay-sindi ang liwanag ang pagsunod niya sa bakas nitong kaimera. Nalalapit na nga ito patungo sa kinaroroonan nila Senyor Ibarra at walang pakialam sa kanyang mga nakakasalubong. Ilan sa mga antingero at mersenaryong nadaanan nito ang walang pag-aalinlangan nitong pinaslang. Teka lang, nakita niyo ba yung lumipad kanina? Yung dumaan dito? Ako lang ba o nakakita ko ng arkanghel? Arkanghel, dito sa kabundokang to? Ayos ka lang. Nananaginip ka yata eh. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong tirahin yung alak kanina at expired na yun. Ayan kung ano nang nakikita mo. Anong gagawin ng arkanghel dito sa lupa? Maliban pa doon, ano ba yung napakalakas na hangin na dumaan dito at parang ang lakas ng bugso na parang bagyo? Kita nyo, wasak-wasak ang dinaanan. Isang malaking toro ang nakita ko. Isang kakaibang toro na naroroong tila bang papasugod sa kastilyo. Sa bilis ng pagkilos ni Fred, hindi siyang nakita ng mga nadaanan nilang antingero. Sa bilis ng pagkilos ng toro, tila yatang ito lamang ang napansin nila. Ngunit dahil sa liwanag na taglay ng dibinong enerhiya nitong si Fred, ang kanyang pagkilos ay tila bang lihis sa mga mata ng mga nilalang na mas mababa sa kanya ang kapangyarihan. Isa ito sa epekto ng 7 pakpak ng kalangitan na tinataglay niya. Nagagawa nitong ikubli ang kanyang presensya sa mga nilalang na ibig nitong si Fred na hindi makakita sa kanya. Alam nitong binata, nalilikha lamang ng labis na kaguluhan kung hahayaan niyang makita pa siya ng ibang naroroon dahil kung matatandaan, mula sa pinagmulan niyang lugar kung saan naman kasama niya itong si Julia, tila bang isa siya sa mga punteriya ng mga hindi pang nakikilalang tao dahil sa kanyang katangian at kakayahan bilang isang arkanghel. Kaya naman naroroong nag-iingat pa rin siya. Alinsunod na rin sa bilin nitong si Senyor Ibarra. Hindi niya kasing malalaman kung naroroon na rin ba sa kontinenteng iyon ang mga taong tumutugi sa kanya upang magamit ang kanyang kapangyarihan at katangian sa mga personal nitong interes at eksperimento. Subalit ang mas mahalaga at prioridad nitong binata ay ang mapigilan ng toro na para bang ginagawa ang lahat upang maiwasan siya. Para bang may malinaw na pagkaunawa na ito na hindi niyang kayang tapatan ang kapangyarihan nitong si Fred. Kaya naman ang utos ng mga may likha sa kanya ang kanyang sinusunod. Ito'y walang iba kundi ang salakayin ang mga papasok sa tarangkahan ng vampira at ng kastilyo nito. Sa kabilang banda, naroroong naglalakbay itong si Zen patungo sa base ng 5 emperor. Doon siyang dinala ng kanyang mga paa. Doon siyang dinala ng tinig sa kanyang isipan. Doon siyang hinatak ng mga enerhiyang kanyang nararamdaman. Bagamat wala siyang ideya kung sino ang mga naroroon, dahil sa batid niyang makapangyarihan ang ilan dito. Dahil sa alam niyang makapangyarihan ang ilan dito, kaya naman walang pag-aalinlangan na tinungo niya ito upang madiskubre kung ano nga ba ang nag-aantay sa kanya sa dulo ng kagubatang iyon. At saan ka pupunta? Manatili ka na lamang dito, Voltaire, at huwag ka nang magtangkapang magpagala-gala. Bakit? Pipigilan mo ako? Hayaan mo akong magpagala-gala kung gusto ko. Isa pa, kanino ka bang nag-aalala? Sa akin ba?
O sa mga bubuit na naririto, huwag kang mag-alala. Hindi ko silang uubusin. Hindi akong gagawa ng kaguluhan dito na hindi ko kayang lusutan. Maliban pa doon, nakakaligtaan mo yata. Ako ang emperor ng kidlat. Diyan ka na nga. Hindi nagawang pigilan ng mga kasamahan nitong mga emperor itong nagngangalang Voltaire, ang emperor ng kidlat. Ang tingerong inilaan ang kanyang pagsasanay at karunungan upang magawang makabisa at mapalakas ang kanyang kapangyarihan na may kinalaman sa kidlat. At hindi na kailangan pang itanong kung ano ang kanyang tinataglay na mutya. Dahil taglay niya ang kambal na mutya ng kidlat na naroroong mas nagpapalakas sa kanyang mga karunungan at kasanayan. Si Voltaire ay isa sa mga makapangyarihang antingero na sa maraming pagkakataon, sa maraming parte ng sandaigdigan ay ginagawa ng makipaglaban at talunin ang iilang kilalang makapangyarihang espesyal na uri ng tao. Sila ay mga bayarang antingero, mga nilalang na tinatawag na mersenaryo. Kagaya ng mga espesyal na uri ng tao na kinabibilangan nitong mayordomo ni Bellatrix, mga mersenaryong binabayaran upang gawin ang mga espesyal na uri ng misyon, maging pagpaslang man ito, pagkuha ng mga mahalagang relika o bagay. Ganoon din ang 5 emperor. Sila ay mga makapangyarihang antingero na gamit ang kanilang mga tinataglay na mutya at ang kanilang karunungan ay naroroong tinatanggap ang mga trabahong ibinibigay at iniaalok sa kanila ng mga kliyenteng sabihin na lamang natin na saksakan ng yaman. Yaman na dahil sa impluensyang ito ay kilala sa buong mundo. Ang kanilang kasalukuyang kliyente ay isang tila bang baliw na lalaki na gustong manghuli ng vampira. Ibig nito, ayon na rin sa kanya, ang makuha bukod sa mutya ng hunyango ay ang pangil ng primordial na nagngangalang Vladimir. Ibig niyang gamit ang kakayahan at kapangyarihan ng 5 emperor ay makamit niya itong kanyang kapritsyo. Walang espesyal na kadahilanan, walang seryoso at malalim na pag-uugatan ang kagustuhan niyang ito. Basta naisip niya lamang na gusto niya ng palawit mula sa pangil ng primordial. Ganoon mag-isip ang mayamang lalaking ito na walang pakialam kung paano makukuha ang kanyang gusto. Ang mahalaga lamang sa kanya, resulta. Wala siyang pakialam sa proseso. Dahilan nito upang kahit pang magwaldas siya ng walang kapantay na dami ng salapi o halaga ng pera, gagawin niya ito. At sa kasalukuyan nga, napagpasyahan niyang sumama sa 5 emperor. Kasama na rin ang nagngangalang o ang nilalang na tinatawag na maestro. Isang tila bang ordinaryong tao lamang kung titingnan. Ngunit hindi sigurado ang mga kabilang sa 5 emperor kung tunay nga bang normal na tao ito. Sa kasalukuyan, ito ang tumatayo nilang pinuno o tagapag-utos, tagapagbigay sa kanila ng misyon, tagapagtanggap o tumatanggap ng mga alok na kliyente at mga trabahong nagmumula sa kung sino-sino mang tao at individual o grupo sa iba't ibang panig ng mundo. Masasabing ito ang kanilang manager, tagapangasiwa, tagapagbuklod at tagapagbigay sa kanila ng direktiba. Walang sino man ang nagtatangka at naglalakas ng loob upang kalkalin ang impormasyon tungkol sa maestro. Basta nabibigyan sila ng sapat na kabayaran na ibibigay sa kanila ang trabahong gusto nilang gawin. Iyon lamang mahalaga sa kanila. Ang titulo bilang 5 emperor ng kapangyarihan ay isang titulo o titulong maaaring panghawakan ng sino mang may kakayahan sa mga buhay na salita at pag-aanting hanggat kaya nilang katapatin at talunin ang kasalukuyang nagtataglay ng titulo. Kagaya na lamang nitong si Voltaire na nakuha ang kanyang titulo bilang emperor ng kidlat dahilan sa natalo niya ang dating may hawak nito. Isang babaeng tagapagturo, ang mismong guro niya, na dahilan sa kanyang pagkaganid, dahilan sa kanyang pagiging mapusok.
walang pag-aalinlangan niya itong tinapos. Ito ang kadahilanan kung bakit napunta sa kanya ang titulo bilang emperor ng Kidlat. At sa kasalukuyan nga itong si Voltaire ay naroroong tila bang lumilipad gamit ang kanyang kuryenteng kapangyarihan at nagpapaikot-ikot sa madilim na kagubatan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naroroong nakita niya itong si Zen na kalmadong naglalakad na parabang namamasyal lamang sa madilim na kagubatan. Doon ay napangisi itong si Voltaire. Naisipan niyang gawan ng isang biro ang lalaki. Wala siyang nararamdamang espesyal dito. Inisip nitong si Voltaire, ang nakikita niya isang ligaw na tupa lamang, isang nagliliwaliw na kabataan na naroroong nasa maling lugar at maling pagkakataon. Pag siniswerte ka nga naman at makakakita ka pa dito ng mga katsupoy. Malapitan nga ito at matakot. Tingnan natin kung maiihi siya sa pantalon niya. At biglang naglaho itong si Voltaire. Naging isang tila bang malakidlat na uri ng nilalang. Isa ito sa kanyang kapangyarihan, ang magpalit ng anyo mula sa pagiging tao patungo sa purong boltahe ng enerhiyang malakuryente. Kaya niyang magpapalit-palit ng anyo. Isang kidlat na agila, kidlat na unggoy, at kidlat na tigre. Kaya niyang gamitin ang mga anyong ito upang lituhin ang kalaban. Kapag nasa anyo siya ng kidlat, hindi siyang maaapektuhan ng mga pisikal na pag-atake. Kahit gaano pa itong kalakas, lalampas lamang ito sa kanya. Subalit ang kanyang nakitang tao ay hindi naman ordinaryong tao. Sa kanyang pagtatangka sa anyo ng isang kuryenteng tigre, nilapitan niya itong si Zen at marahang naglakad sa harap nito. Labis ang laki nitong si Voltaire sa kanyang anyo bilang tigre. Nakatingala itong si Zen habang ang kanyang dalawang kamay ay naroroong nasa kanyang mga bulsa. Pasipol-sipol pa ang binata nang huminto ito at tinitigan ang tigre. Uy, may naliligaw na pusa. At sino ka naman? Aba! At hindi kang natatakot sa akin. Hindi mo bang alam, isa akong mabangis na tigreng kidlat. At bakit naririto kang nagpapagala-gala? Tila yata ang kagaya mo nasa maling lugar, baby boy. Dapat ay wala ka dito. At kayo ay dapat na naririto. Wala naman akong nakitang bawal pumasok dito. Bukod pa doon, maraming tao ang nagpapagala-gala dito. Hindi mo bang nakita? Kung wala kang ibang kailangan sa akin, kung pwede umalis ka sa daraanan ko. Abala ko hinahanap ko pang mga kasamahan ko. Doon ay naglakad itong dire-diretso si Zen na tila bang hindi pinansin itong si Voltaire. Kahit pang sa nag-uumapaw nitong presensya at nakakatakot na anyo bilang kuryenteng tigre. Naroroong tila bang sa paglapit mo dito ay matutusta ka sa boltahe. Nilampasan lamang siya ni Zen habang pasipol-sipol itong binata. Dahil sa naganap, bahagyang tila bang nagalit at nainsulto itong si Voltaire. Kaya naman sinundan niya itong si Zen. Tila bang dala ng kuryosidad kung bakit hindi itong natatakot sa kanya. Ibig malaman ni Voltaire kung bakit ang isang tao na walang inilalabas na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi apektado ng kanyang presensya. Hoy! Saan ka pupunta? Pansinin mo ako. Hindi ka bang natatakot sa akin? Isa akong tigreng kuryente. Matutusta ka sa akin. Oo na. Matutusta kung matutusta. Pero bakit di mo kong tustahin? At saka, bakit ka bang nakasunod sa akin? Ano bang kailangan mo? Tinatakot niya kita. Kailangan matakot ka. Aba, ano bang nangyayari sa mga tao dito sa bundok na to? Mga abnormal ba kayo? Hindi niyo bang alam na kapag nakakita kayo ng kagaya ko, dapat maihi kayo sa pantalon nyo, tumakbo kayo, magmakaawa, ganon. Bakit? Sa kontinente bang pinanggalingan mo, ganon ang mga tao? Pasensya ka na pero sabi ko nga, I'm way too busy para pansinin ka. Isa pa, kung gusto mo ng laban marami ang naririto.
Kalabanin mo sila. Teka nga. Tao ka ba? Balintik to. Ano akala mo sa akin? Abnormal? Hindi ako may sabi niyan. At saka, sino bang normal na taong nagiging tigre? Sa mga ginagawa nitong si Zen, napupuno itong si Voltaire. Hindi maintindihan nitong lalaki kung bakit hindi niyang magawang takutin o sindakin itong si Zen. Bagamat wala naman siyang tangka talaga na saktan ang binata. Dahil nga sa tingin niya ay pag-aaksay lamang ng kanyang enerhiya at kapangyarihan kung papatayin niya ito. Isa pa ay nangako siya dito sa maestro na hindi siyang gagawa ng mga walang kabuluhang bagay habang naroon sila sa kabundukan. Naroong nakasunod lamang ito at tinitingnan kung saan magtutungo itong si Zen habang hinahanap niya ang mga sinasabi nitong mga antingero at taong naroong nagpapagala-gala. Ibig makahanap nitong si Voltaire nang maaari niyang maging katapat. Gusto niyang subukan ang mga bago niyang tuklas na kapangyarihan at kakayahan. Gusto niyang subukan kung ano ang epekto ng nasa ika-6 na antas ng pagpukaw ng kanyang kambal na mutya ng kidlat. At maliban pa doon, nais niyang masubukan kung gaano kalakas ang mga antingero sa kontinenteng iyon. Kung may ibubuga ba ito at mas malakas ba kumpara sa mga nakalaban niya sa kanilang kontinente. Pero may kung ano dito kay Zen na para bang hindi niyang maunawaan. Oo, at sa tingin niya, isang normal na tao ang kanyang sinusundan. Pero para bang sa kanyang isipan o sa ika nga ay natural instinct, para bang merong nagbabadya sa kanya, nagbibigay ng babala na huwag magkakamali na gawa ng masama itong si Zen. Nagpatuloy itong binata. Hindi niya nang pinansin itong si Voltaire na nasa kanyang likuran. Alam niyang nanggagalaitin na ang lalaki. Alam niyang nauubos na ang pasensya nito. Ngunit maya-maya pa, may mga espesyal na uri ng tao ang naroroong lumitaw mula sa kadiliman. Naroroong hinarang nito itong si Zen at si Voltaire. Ang mga espesyal na uri ng taong ito ay nagmula pa sa gobyerno. Direktang utos mula sa itaas ang supili ng mga antingero at kunin ang mutya ng hunyango dahil mataas ang posibilidad na ang mutyang ito ay tiyak na magagawa nilang magamit sa muling pagbuhay sa katawan ng kanilang Panginoon, si Satan, ang tuluyang pagbibigay ng panibagong katawan dito. Kaya naman hindi maiiwasan dahil sa naramdaman nila ang enerhiya nitong si Voltaire ay naroroong nakialam na sila. Mukha yatang merong umaali-aligid ditong pusa. Uy, lalaki, kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka at hindi ikaw ang kailangan namin dito. Ang problema sa mga kabataan ngayon, kung saan-saan na lang lupalop napapadpad. Nag-aalig ka ba, boy? At dito mo pang nakawang tumambay sa kabundukan. Sige na, umalis ka na. Pasalamat ka at maayos ang aming nakain at hindi kaming nasa kondisyon para pumatay ng isang ordinaryong taong kagaya mo. Pero ang isang yan sa likuran mo. Aba. Mga espesyal na uri ng tao. Mukha yatang tama ang sinabi mo, binata. Maraming salamat at dinala mo ako dito. Ngayon, tamang sinabi nila. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na at may tutustahin pa akong mga espesyal. Sa iyong anyo, sa iyong presensya, kung hindi akong nagkakamali, kabilang ka sa mga pumasok sa kontinenteng ito sa 5 tinatawag nilang emperor. Sa mundo ng pag-aanting, ang mga antingerong sinasabing nasa tuktok ng kalakasan, tugatog ng tagumpay sa pag-aaral ng mga pinakamatataas na antas ng buhay na salita. Mga antingero na nagtataglay ng mga kakaibang uri ng mutya. At ang ibig sabihin noon, kapag nakuha na natin ang mutya niya, maaaring maidagdag ito sa kagamitang bubuhay sa ating Panginoon. Tama ba yun? Tama. Tamang-tama ang isang ito.
ang emperor ng kidlat na si Voltaire. Aba! At nakikilala niyo ako. Hanggang dito pala, sikat ang ngalan ko. Tama kayo, mga espesyal. Ako nga si Voltaire, ang tatapos sa inyo. Alam kong nangako ako sa aking mga kasamahan na hindi akong gagawa ng kaguluhan dito. Pero ibang usapan na to. Sasabihin ko na lamang, self-defense. At ura-urada, walang pagbababala. Bigla na lamang tumama ang napakalalaking mga kidlat dito sa mga espesyal na uri ng tao mula sa kalangitan. Isa sa mga espesyal ang naroroong tila bang hindi kinayanan ng boltahe at bumigay na tusta. Sumabog ang katawan. Ngunit ang tatlong natira, kabilang ng isang nagtatago sa likod ng puno, ay naroroong tila bang hindi tinablan ng kanyang kidlat. Kung gayon, sa katanging ang taglay nyo, sa tibay ng resistensya nyo sa kidlat, siguro ay nagmula kayo sa gobyerno. Tama ba ako? Tama o tama? Masaya to. Mukha yatang magagamit ko ang enerhiya ko. Subalit hindi nang sumagot pa ang mga espesyal na uri ng tao. Naroroong sumugod na sila upang patayin itong si Voltaire. Habang si Zen naman, naroroong tumayo lamang sa gilid. Nasa lilim ng malaking puno, nakasandal ang likod, at naroroong kumakain ng kanyang baong tsokolate habang nanonood sa labanan. Hindi niyang alintana ang pwersang naroroong tila bang lumilipad at tumatama kung saan-saan. Makalat ang ginagawang laban nitong si Voltaire dahil nga sa kidlat ang kanyang kapangyarihan. Malawak ang sakop ng epekto ng kanyang pinsala. Hindi itong pang-individual na atake lamang. Ang isang antingerong nagtataglay ng mutya ng kidlat, lalong-lalo na nasa mataas na antas ng kapangyarihan kagaya ni Voltaire, ay buong lugar o teritoryo ang naaapektuhan ng pag-atake. Hindi ito maiiwasan dahil sa lahat ng maaring gapangan ng kuryente ay apektado nito. Ngunit sa kung anong kadahilanan, tila bang may harang ang pumipigil upang makarating ito kay Zen, habang ang walang buhay na katawan ng isa sa mga espesyal ay naroroong paulit-ulit na tinatamaan ng kuryente at unti-unting nagiging uling at abo. Ang iba naman sa mga espesyal ay naroroong patuloy ang pagsalakay sa kanya, na para bang sa bawat pagsalakay nitong si Voltaire, sa bawat pagtama ng kidlat sa kanila, makikita ang kanilang mga kwintas na kumikintab. Sa madaling sabi, ito ang nag-aabsorba ng kidlat na nagmumula sa antingerong kalaban nila. Ang mga kwintas na ito ay may tinatawag na nullification effect, kung saan anumang uri ng elemental na kapangyarihan ng mga antingero ay kaya nitong kansilahin sa oras sa tumama sa katawan ng may tanga nito. Mapalad ang ilan sa mga antingero na Mapalad ang ilan sa mga espesyal na uri na nagtataglay nito, ngunit ang iba ay hindi pinalad dahil sa hindi silang nagtataglay ng ganitong uri ng kwintas na tanging ibinibigay lamang ng mga taga-gobyerno sa kanilang mga pangunahing tauhan. Alam ito ni Voltaire dahil hindi naman yon ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa mga taga-gobyerno. Batid niya ang kwintas na suot nila. Ngunit batid din nitong si Voltaire na may hangganan ang kayang tanggaping enerhiya o kapangyarihan ng kwintas. Nasa tamang enerhiyang palalabasin niya, nasa tamang pag-atake, darating ito sa kasagaran at sasabog. At sa pagkakataong iyon, doon siyang aatake. Kaya naman ang ginagawa niya ay pakikipaglaban ng may distansya o malayuan. Hinahayaan niyang absorbahin ng mga kwintas na ito ang kanyang kidlat hanggang sa kasagaran. Inaantay niya ang pagpula ng mga kwintas na ito. At sa pagkakataong iyon, alam niyang iyon na ang hudyat ng kanyang pag-atake. Hindi itong alam ng mga espesyal na uri ng tao dahil sa iyon ang unang pagkakataon na gamitin nila ito. Kaya naman ang akala nila walang hangganan ang kakayahan nito upang kansilahin ang pag-atake ng sinumang antingero, anumang uri ng elemento ang gamit nila. Masaya ito. Mahusay itong kagamitang ibinigay sa atin ng mga taga-gobyerno. Ni hindi man lamang umi-epekto kahit ng napakalakas ng kidlat na yan. Ang malas lamang ni Toto. Sabi ko naman sa kanya, dalhin niya yung kwintas.
hindi niya ginamit. Ayan tuloy, nagsang barbecue. Gawin na natin to. Kailangan nating makuha ang kanyang mutya. Pagkatapos nun, sigurado akong hindi nang makakapanlaban pa ang lalaking yan. Anong gagawin natin? Isusuko ba natin sa mga taga-gobyerno ang mutya o itatago natin? Loko-loko ka ba? Kahit nang sabihin natin wala dito mga taga-gobyerno, sigurado akong may mga mata sila dito. Oras na sumalungat tayo sa kanila. Siguradong mamamatay tayo. Gawin na lang natin ang ating trabaho. Binabayaran tayo ng tama. Pastangin natin ang antingerong yan. Nakakarindi lamang. Dahil sa paglitaw ng mga makapangyarihang antingero at dahil sa pagtataguyod ng 5 emperor na yan sa kanilang ngalan, lumakas ang loob ng mga antingero na yan na dapat ay kupas na. Dapat ay hindi nang umiiral pa. At dapat ay pinanghinaan na ng mga kalooban. Dapat tayo ng mga espesyal na uri ng tao ang naghahari sa buong mundo. Pero hindi, dahil kagaya nga ng sabi ng ating pinuno, uusbong at uusbong ang mga antingerong magtatangkang ibagsak tayo. At nila yata ang mga emperor na ito, kagaya ng kidlat na yan, ay isa sa kanila. Pare-pareho lang naman tayo. Pera lang ang habol. Kahit yan, hindi naman yung bayani. Narito lang yan dahil sa utos ng kanilang amo. Tama ba ako, Boy Kuryente? Ano? Anong pakialam ko sa'yo? Ano kung bayaran kami? Hindi tayong pareho. Ako, malakas. Kayo, mga pipitsuging walang karanasan sa pakikipaglaban. Tingnan nyo ang mga kwintas nyo. At doon nga huli na ang lahat dahil sa pulang-pula na ang bato na nasa gitna ng mga kwintas nila. Sa muling pag-atake ni Voltaire ng kanyang kuryente, sumabog ito at naroroong naapektuhan ang kanilang mga katawan. Butas ang kanilang mga dibdib dahil sa lakas ng pagsabog ng enerhiyang nagmula sa kwintas. At naroroong sabay-sabay na nasawi ang mga espesyal. Aba, andito ka pa ding utoy ka. Hindi ka bang natakot doon? Alam mo, dapat magpasalamat pala ako sa'yo. Kung hindi ako sumunod sa'yo, hindi kong makakaharap ang mga espesyal na to. Mukha yatang nagpakalat na naman ang mga taga-gobyerno ng mga kwintas na yan. Ano bang mga kwintas na yan? Parang inaabsorba nila ang kapangyarihan mo eh. Tama. Para yang sisidlan, lalagyan ng enerhiya. Rechargeable ba? Ayan, na-overcharge. O paano? Nabagot na akong kakasunod sa'yo. Maghanap na lang ako ng mga espesyal dito. Mag-iingat ka, boy. Maswerte ka. Mukha yatang napakadami mong baong swerte sa katawan mo at hindi ka pang namatay. Sa dami ng kidlat na pinakalat ko dito, hindi ka man lamang tinamaan. Meron pa palang mga maswerteng tao sa mundo. Ay, makaalis na nga. Hindi nang pinansin pa ni Voltaire itong si Zen. Hindi niya nang pinansin pa ang eksplanasyon kung bakit sa lakas at hindi ng pwersa ng kidlat na dapat ay natupok na itong si Zen ni hindi man lamang itong nagalusan. Puno ng kasayahan itong si Voltaire dahil sa may napatay siyang mga espesyal na uri ng tao. Kaya naman naroroong tila bang nakontento na ang kanyang isipan at nagpa siya na bumalik sa kanilang base. Habang si Zen naman nakatitig ng seryoso dito sa antingero. Tinatansya niya kung gaano bang kalakas talaga si Voltaire. Batid niya na ang nakita niyang pag-atake nito ay laro-laro lamang dito. Alam niya na hindi iyon ang tunay na kalakasan ng lalaki. Maliban pa doon, kitang-kita sa kanyang pakikipaglaban ang kanyang pagiging veterano pagdating sa kumbate. Marami ang espesyal na uri ng taong kalaban niya pero lahat ng ito, tila bang nababantayan niya ang mga pagkilos. Tila bang kalkulado niya ang bawat pag-atake. Kaya naman, alam nitong si Zen, hindi biro ang kalabanin ng isang kagaya nitong si Voltaire. Subalit nagdulot ito ng labis na kasiyahan sa binata. Kung totoong miyembro ito ng tinatawag na 5 emperor, sa makatuwid, kung ganun kalakas si Voltaire, ganun din ang aasahan niyang kapangyarihan ng 4 pa sa mga ito. Ngunit hindi iyon ang pagkakataon at panahon para sa kanya upang kaharapin ang 5. Alam niyang mas importante ang mapuntahan niya ang kanyang mga kasamahan. Maliban pa doon, batid niyang nasa labis na kaguluhan na ang kabundukan.
Marami na ang labanang nagaganap, marami na ang nasasawi. Kaya naman nagpa siya siyang hindi nang makisali pa sa kaguluhang ito at magtungo ng pabalik sa base kung saan naroroon ang kanyang mga kaibigan upang ituon ang kanyang atensyon sa mas seryosong bagay, ang pagkuha sa mutya ng Hunyango. At dito natatapos ang ating kwento sa araw na ito. Abangan natin bukas ang karugtong na bahagi ng ating istorya. At sana po nagustuhan nyo at nabitin po kayong lahat. Dahil bukas po ay ipapakita na po natin ang pagtutuloy at pagpasok nila sa tarangkahan. Opo, tuloy na po ang pagpasok nila sa dungeon upang kaharapin ang mga kampon. Isipin nyo na lamang po kung paano ang gagawin nilang laban sa mga kampon na hindi tinatablan basta-basta ng kapangyarihan nila. Maliban pa doon, ipinagpauna na nitong si Senyor Ibarra na ang epekto ng kanilang aparato ay isang beses lamang na magagamit. Ang orichalcum ay masisira kapag nagamit na ito. Sa makatuwid, sa pagpasok lamang nila itong uubra. Ngunit sa paglabas nila, iyon na ang tunay na katanungan. Papaano silang lalabas dito? Gano'n nga bang kalakas ng 5 emperor? Patikim pa lamang ang ipinakita ni Voltaire sa pakikipaglaban sa mga espesyal. Naglalaro-laro pa lamang siya. At tila bang itong bida nating si Zen ay naroroong nakakasalubong o nakakasagupa, nakakaharap ang mga malalakas nating bagong karakter sa kwento. Ano kayang ibig sabihin nito? At ano ang nilalaman ng kahon ni Pipito, my friend? Yan po ay tunghayan natin sa mga susunod na kabanata ng ating storya. Kaya naman mag-like, mag-comment at i-share na rin po ang video na ito. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating video sa kanilang social media account. Ang nakita ko po na naka-add sa atin na nag-share ay si Alvin Avila, si Aiza Maestrado at si Sir Ponce. Kayong tatlo po, maraming salamat sa inyo. At sa iba pang nag-share na siguro hindi pa naka-add sa atin sa ating GC at sa ating page, ay maraming salamat din po sa inyong pag-share ng ating kwento. Magkarinigan tayong muli at mag-iingat kayong lahat. Muli po, ito ang inyong narrator na si Sir Mar ng Proyekto Aswang.